Isang baso ng malamig na tubig ang biglang isinaboy sa kanyang mukha dahilan upang magising siya mula sa panaginip ng kapayapaan. Ang mga papel ng kasunduan sa diborsyo ay walang awang itinapon sa malamig na sahig dumi sa paningin ng mga taong mapangmata. Sa loob ng marangyang mansyong tila isang gintong hawla, ang asawang babae ay nakaluhod habang pinupulot ang mga piraso ng kanyang nadurog na dangal kasabay ng mapang-uyam na ngiti ng isang babaeng hindi naman dapat naroon. Wala kang silbi sa pamilyang ito. Ang bulyaw ng kanyang asawa sa gitna ng kanyang hinalang katapatan. Ngunit sa likod ng bawat luhang pumapatak isang lihim na kapangyarihan ang naghihintay na sumiklab. Hanggang kailan mananatiling nakaluhod ang isang reyna sa harap ng mga aliping walang utang na loob? At kapag bumukas ang pinto ng katotohanan, sino ang unang magmamakaawa para sa kapatawaran? Nararapat mo nang tanggapin na isa ka lamang malaking pabigat sa buhay ni Anton Maya. Ang isang babaeng walang pinag-aralan at walang koneksyon na tulad mo ay parang isang mabigat na angkla na humihila sa aking anak, pababa sa kailaliman ng kabiguan. Ang boses ni Doña Carmen ay matalas pa sa bagong hasang patalim. Bawat salita ay tila isang latay na humahapdi sa balat. Ngunit sa kabila ng mga pang-aalipustang ito, ang mga kamay ni Maya ay nanatiling abala sa marahang pagpupunas ng mga dumi sa bawat pahina ng mga lumang aklat ni Anton tungkol sa batas. Ang bawat pahina ay maingat niyang inaayos pinapatag ang mga tupi na tila ba doon nakasalalay ang buong kinabukasan ng lalaking kanyang pinakamamahal. Ang miyamainang tadhana ay naroon, habang ang biyenan ay abala sa pagtapak sa kanyang pagkatao. Siya naman ay abala sa pag-aalaga sa mga kagamitang nagbigay ng dangal sa pangalan ng asawa. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang malalim na balon ng pagtitiis na tila wala ng katapusan. Naramdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang mga bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Hindi siya kumibo nang marinig ang tunog ng mabibigat na hakbang sa hagdanan, mga yabag na kabisadong-kabisado ng kanyang puso. Dumating si Anton, ang lalaking kanyang pinangakuan ng habambuhay na katapatan, ngunit ang malamig na tingin nito ay hindi man lang dumapo sa kanyang namumulang mga mata. Ang presensya ng asawa ay tila isang malamig na hangin na pumasok sa silid, nagdadala ng distansya sa halip na ginhawa. "Mom, stop it. Let her be." Ang tanging nasabi ni Anton sa matipid na tono habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hindi man lang nito tinignan ng asawang nakaluhod pa rin sa sahig, abala sa paglilinis ng kalat na ginawa ng kanyang ina. "Anton, look at her. She's a mess. How can you bring a woman like her to the party later? She will only humiliate us in front of the elite circle." Ang muling pagsambit ni Doña Carmen, ang kanyang boses, ay puno ng pagkamuhi na tila ba si Maya ay isang mantsa sa kanilang malinis na pamilya. Walang imik na tumayo si Maya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila namamanhid na sa sakit. Ang tanging nararamdaman na lamang niya ay ang bigat ng kanyang puso na tila isang bato sa gitna ng karagatan. Pumasok siya sa kusina upang ihanda ang paboritong kape ni Anton. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pag-ibig na binalot ng dusa. Ang mainit na usok mula sa tasa ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit wala itong dalang init sa kanyang nanunuyo na kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, ang sunod-sunod na pagtama ng kamao sa pintuan ay bumasag sa kaayusan ng paligid. Ang malakas na tunog na yon ay tila isang babala ng paparating na unos. Sa pagbukas ng pinto, isang babaeng lulan ng karangyaan at kumikinang nahiyas. Ang pumasok, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na sumakop sa bawat sulok ng mansyon. Si Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa,
Tila ba siya na ang bagong reyna ng tahanang yon? Nabitawan ni Maya ang hawak na kutsara na lumikha ng isang malungkot na tunog sa sahig na semento. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mga mata ni Doña Carmen at kung paano naging malambot ang ekspresyon ni Anton nang makita ang babaeng yon. Ang bawat ngiti at sulyap na ipinagkakait sa kanya ay buong pusong ibinibigay sa iba. Ang masakit na katotohanan ay tila isang karayom na dahan-dahang itinatarak sa kanyang puso, paulit-ulit hanggang sa mawalan na siya ng lakas na huminga. Tumalikod si Maya, ang kanyang anino ay humahaba sa dingding, tila isang larawan ng kalungkutan na walang hangganan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na walang sino man ang makakasagot, kundi ang sarili niyang nadurog na dangal. Hanggang kailan mo kayang ubusin ang iyong sarili para sa mga taong hindi man lang makita ang iyong halaga sa gitna ng liwanag? Ang bawat hakbang ni Maya patungo sa hapagkainan ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi nagbibigay ng liwanag, kundi naglalantad lamang sa bawat mantsa ng kanyang pagkatao sa paningin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa gitna ng sala, si Isabela ay nakaupo ng buong gara sa sofa na tila isang reynang naghihintay ng pagsisilbi. Ang marangyang tela ng kanyang damit ay sumasalamin sa kayabangan ng kanyang katayuan, habang si Maya ay nananatiling nakatayo sa isang sulok yakap ang kanyang sariling braso upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Anton, is this really what you eat every day? This tastes so provincial. Parang pagkaing inihahain sa mga karinderya sa tabi ng daan. It is so cheap and unrefined. Ang mapanguyam na puna ni Isabela habang tinitignan ang mangkok ng sinigang na buong tiyagang niluto ni Maya mula pa madaling araw. Ang tunog ng kutsara na marahas na binitawan sa porselanang plato ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang hudyat ng panibagong pag-atake. Agad na sumali sa koro ng pang-aalipusta si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na tila siya ang personal na nasaktan sa inihain ng kanyang manugang. Maya, hindi ba't sinabihan na kita na ayusin ang iyong pagluluto? Nakakahiya kay Isabela. She is a guest, a woman of class, at bibigyan mo lang siya ng ganitong uri ng pagkain. You are a disgrace to this family's reputation. Ang bulyaw ng biyanan, ang bawat salita ay tila isang latay na tumatama sa likod ni Maya. Tumingin si Maya kay Anton, naghahanap ng kahit katiting na pagkilala sa lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit ang kanyang asawa ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang pintuan. Maya, just apologize to Isabela. Masyado kang madrama. Just do as Mom says para matapos na ito. I have so much work to do, and your pettiness is not helping. Ang malamig na sambit ni Anton, hindi man lang nag-angat ng tingin. Ang pait na bumabalot sa dila ni Maya ay hindi galing sa pagkain, kundi sa katotohanang ang taong nangako na poprotekta sa kanya ang siya mismong nagtutulak sa kanya sa bangin. Yumuko siya nang mababa ang kanyang buhok, ay tumabing sa kanyang mukha upang itago ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Isabela. Pasensya na po, Mama. Ang mahina niyang tugon, ang kanyang boses, ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Nang lisanin nila ang hapagkainan upang lumipat sa sapa, naiwan si Maya na mag-isa sa kusina. Ang lamig ng paligid ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Nakita niya sa basurahan ang isang piraso ng gulay na sadyang itinapon ni Isabela kanina. Nilapitan niya ito at dahan-dahang pinulot. Ang gulay na yon ay mula sa maliit na taniman sa likod ng bahay na maingat niyang inalagaan dahil alam niyang ito ang paborito ni Anton. Ang bawat usbong nito ay dinilig niya ng pag-asa, ngunit ngayon ay nauwi lamang sa dumi. Kinain ni Maya ang kanyang hapunan nang mag-isa sa madilim na sulok ng kusina
Ang bawat subo ng malamig na kanin ay tila isang paalala ng kanyang naglalahong halaga. Sa kalaliman ng gabi, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, narinig ni Maya ang mahinang boses mula sa veranda. Gamit ang kanyang mga paa na walang sapin, lumapit siya sa kadiliman. Nakita niya si Isabela na may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamadali. "I told you, hihiram ako kay Anton. Just give me more time. Ang utang na yon ay mababayaran din. Huwag niyo lang akong ituring na talunan." Sa harap ng pamilyang ito, ang bulong ni Isabela na tila isang hiyaw ng desperasyon. Bago pa man makapag-isip si Maya, nakita niya ang isang aninong lumapit kay Isabela mula sa likuran. Isang pamilyar na bango ng pabango ang humahalimuyak sa hangin. Nakita niya si Anton na dahan-dahang itinatambay ang kanyang ulo. Sa balikat ni Isabela, ang kanyang mga kamay ay marahang humahawak sa baywang ng babae sa gitna ng kadiliman. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang kampanang nagbababala ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, hindi makagalaw habang pinapanood ang pagtatraydor na tila isang pelikulang wala siyang kapangyarihang patigilin. Ano ang mas masakit, ang malamig na pagkain sa iyong harapan o ang katotohanang ang init na dapat ay para sa iyo ay ibinibigay na sa piling ng iba? Ang bawat kirot sa kanyang balat ay tila isang paalala ng isang nakaraang utang na hindi kailanman mababayaran, isang tanikala ng pasasalamat na dahan-dahang sumasakal sa kanyang kalayaan. Sa kailaliman ng kanyang alaala, sariwa pa ang imahe ni Anton noong gabing iligtas siya nito mula sa kapahamakan. Sa madidilim na lansangan, ang mga bisig nito ay tila isang kuta na nagbigay sa kanya ng pangakong kaligtasan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas sa loob ng mansyong ito, ang kutang iyon ay nagmula sa pagiging silungan patungo sa pagiging isang bilangguan ng kanyang kaluluwa. Ang utang na loob na kanyang pinakaiingatan ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang sariling pagkatao dahil lamang sa isang pagkakamali ng pag-ibig. Maya, huwag kang tatayo-tayo lang dyan na tila isang estatwa. Serve the tea to Isabela at siguraduhin mong tama ang init nito. Huwag mong ipakita ang iyong katangahan sa harap ng taong mahalaga sa aming pamilya. Ang utos ni Doña Carmen habang nakaupo sa kanyang selyang gawa sa inukit na kahoy, ang kanyang mga mata ay puno ng panghuhusga. Maingat na kinuha ni Maya ang tray na gawa sa pilak. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inilalapag ang tasa sa harap ni Isabela. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagsusulit na alam niyang babagsak siya anuman ang kanyang gawin. Nang akmang lalayuon na siya, sadyang itinuwid ni Isabela ang kanyang braso dahilan upang ang mainit na tsa ay tumapon sa maputing kamay ni Maya. Ang likido ay tila nagbabagang uling na dumikit sa kanyang balat, nag-iiwan ng mapulang marka na agad na humapdi sa bawat hangin na dumarating. Ngunit bago pa man makahuma si Maya sa sakit, ang tunog ng isang marahas na sampal ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang kanyang mukha ay biglang bumaling sa isang tabi. Ang init ng palad ni Doña Carmen ay tila mas masakit pa kaysa sa tiyaang tumapon sa kanyang balat. "How clumsy of you! Tignan mo ang ginawa mo kay Isabela. Muntik mo na siyang masaktan dahil sa iyong pagkataranta. You are so useless, Maya. Wala ka talagang natutunan sa loob ng 3 taon." Ang sigaw ng biyenan habang si Isabela ay nagkukunwaring nagpupunas ng kanyang damit na tila ba siya ang biktima sa pangyayaring iyon. Pumasok si Anton sa silid at nakita ang namumulang pisngi ni Maya at ang paso sa kanyang kamay. Lumapit ito, ngunit sa halip na yakap ng pag-alo, isang malamig na tuwalya lamang ang iniabot nito sa kanya. "Maya, can you please just be careful next time? Nakakapagod na ang ganitong eksena araw-araw. Please, for once, huwag ka namang maging pabigat kay Mom. You're making things difficult for everyone." Ang mahinang sambit ni Anton
Habang iniabot ang isang maliit na tuwilya ng gamot ang kanyang boses, ay walang bakas ng pag-aalala, kundi pagod at pagkairita. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang gamot. Ang bawat haplos niya sa kanyang sugat ay tila isang pagkilala sa katotohanang siya ay nag-iisa sa labanang ito. Sorry Anton, I'll do better. Ang tanging naisagot niya ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang ayaw niyang ipakita. Ang sakit ng paso sa kanyang kamay ay unti-unting namamanhid, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay tila mas lalong lumalalim, tila isang bangin na wala ng katapusan. Tumayo ng tuwid si Doña Carmen, ang kanyang muka ay nagningning sa isang ideyang tila magtatapos sa lahat ng pagtitiis ni Maya. By the way, Anton, the silver wedding anniversary party of our family is approaching. It will be the grandest event of the year. Lahat ng mga maimpluwensyang tao sa bansa ay darating. Tumingin siya ng diretso kay Maya, ang kanyang nangiti ay tila isang babala ng kamatayan. At ikaw, Maya, sisiguraduhin mong hindi ka magpapakita sa gabing iyon bilang asawa ni Anton. You will stay in the kitchen or better yet, sa labas ng mansyon. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pagkakataong ito para sa aking anak. Isabella will be the one beside him on stage. Naramdaman ni Maya ang unti-unting paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat pangarap na binuo niya kasama si Anton ay tila mga abo na tinangay ng hangin sa isang iglap. Tumingin siya kay Anton, umaasang maririnig ang isang salita ng pagtutol, isang maliit na pagtatanggol sa kanyang dangal bilang asawa. Ngunit nanatiling tahimik si Anton, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig, tila tinatanggap ang bawat salita ng kanyang ina bilang isang kautusang hindi mababali. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang dahan-dahang lumulutang sa isipan ni Maya, tila isang sumpa na hindi niya matakasa. Ano ang halaga ng isang asawa kung sa harap ng karangalan ng iba, ikaw ay itinuturing na lamang na isang aninong dapat itago sa dilim? Ang bawat paghakbang ni Maya palayo sa malalaking tarangkahan ng mansyon ay tila isang pagtakas mula sa isang mundong unti-unting umuubos sa kanyang kaluluwa. Ang hanging dumadampi sa kanyang mukha sa labas ng bakod ay may ibang timpla, tila ba may dalang bulong ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Sa loob ng isang maliit at lumang pampublikong banyo sa tabi ng kalsada, isang pagbabagong anyo ang naganap. Hinubad niya ang kanyang kupas na blusa at pinalitan ito ng isang maayos na itim na vest na nakatago sa ilalim ng kanyang lumang bag. Sa isang iglap, ang nanunuyong anyo ng isang katulong ay naglaho at ang lumitaw ay isang babaeng may matalas na tingin at tindig na puno ng awtoridad. Pagdating niya sa isang maliit na opisina ng Legal Aid Center, sa pusod niyang lungsod, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya na may kasamang paggalang. Dito siya ay hindi si Maya na alipin ng biyanan. Dito siya ay si Attorney Maya, ang tagapagtanggol ng mga naaapi. Isang babaeng umiiyak ang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa takot dahil sa banta ng kanyang makapangyarihang asawa. Huwag kayong matakot, ginang. Ang batas ay hindi isang sandata na pag-aari lamang ng mayayaman. It is meant to protect people like you. We will file for a protection order and I will make sure na hindi ka na niya muling masasaktan. I have reviewed your case at malakas ang laban natin. Ang sambit ni Maya sa wikang Taglish na puno ng katiyakan ng kanyang boses ay hindi na ang mahinang tinig na naririnig sa mansyon, kundi isang himig na kayang yumanig sa katarungan. Sa gitna ng kanyang pagpapaliwanag, ang kanyang lumang telepono na nakatago sa bulsa ay naglabas ng isang mahinang panginginig hudyat ng isang papasok na tawag. Sinulyapan niya ang screen at nakita ang pangalang ama. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Alam niyang sa likod ng tawag na yon ay ang kapangyarihan ng pamilya. Roberto ang mundong iniwan niya upang hanapin ang isang pag-ibig na sa huli ay naging kanyang parusa.
Pinili niyang huwag itong sagutin binalot ng takot na baka ang isang salita mula sa kanyang ama ay magpabagsak sa pader ng pagtitiis na binuo niya sa loob ng 3 taon. Nang dapit hapon na muling bumalik si Maya sa kanyang realidad. Isinuot niya muli ang kanyang kupas na damit at ang apron na tila naging kanyang pangalawang balat. Pagpasok niya sa kusina ng mansyon, ang bango ng nilulutong hapunan ang tila nagtakip sa amoy ng kalayaan na dala niya mula sa labas. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na ang kanyang bag ay naiwang bahagyang nakabukas sa ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa atmosfera nang pumasok si Anton sa kusina. Ang kanyang asawa ay may hawak na isang tumpok ng mga papel, ang kanyang mukha ay madilim at puno ng paghihinala. Ang tunog ng pagtapon ng mga papel sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang malalim na tunog sa katahimikan ng silid. What is this, Maya? Bakit may mga legal documents tungkol sa Bauhan Jadin at Lihon sa loob ng bag mo? Ang tanong ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang babala. Is this why you've been disappearing lately? Are you planning something against my family? O nakikialam ka sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan? Naramdaman ni Maya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napahawak sa gilid ng mesa, pilit na naghahanap ng balanse, habang ang kanyang mundo ay tila muling gumuguho sa harap ng taong dapat sana ay kasangga niya. Paano mo ipapaliwanag ang iyong liwanag sa isang taong ang tanging hangad ay panatilihin kang nakakulong sa dilim? Dahan-dahang itinago ni Maya ang mga dokumento sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka ang kanyang lihim ay tuluyang mabunyag. Tumingin siya sa mga mata ni Anton, pilit na hinahanap ang kahit katiting na pagtitiwala na dati ay tila isang matibay na kuta sa pagitan nilang dalawa. Wala lang yon, Anton. Isang kaibigan lamang ang humingi ng tulong para sa kanyang kapatid. Alam mo namang hindi ako makahindi kapag may nangangailangan. Ang mahina niyang paliwanag, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Tila nanimbang si Anton, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa bago unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon na pinalitan ng isang buntong hiningang puno ng pagod. Sana ay huwag ka nang makialam sa mga ganyang bagay, Maya. Marami na tayong iniisip dahil sa kampanya at sa pamilya. Don't add more to my plate. Ang sambit nito bago tuluyang lumisan sa kusina, iniwan si Maya sa gitna ng katahimikan na tila ba may sariling bigat. Sa kabila ng hapdi ng kanyang kalooban, pinili ni Maya na magpatuloy. Ngayong gabi ay ang kanilang anibersaryo, isang petsang tila siya na lamang ang nakakaalala. Sa loob ng 3 oras, buong ingat siyang nagluto ng mga paboritong putahe ni Anton. Ang bango ng nilagang baka at ang tamis ng leche flan ay pumuno sa bawat sulok ng kanilang maliit na dining area. Naglagay siya ng 2 puting kandila. Sa gitna ng lamesa, ang kanilang maliliit na apoy ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman, tila sumisimbolo sa natitira pa niyang pag-asa. Ngunit ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kabiguan. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim at ang mga pagkain sa lamesa ay unti-unti nang nawawalan ng init, tila ba sumasabay sa panlalamig ng kanyang puso. Nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga susi na inilapag sa ibabaw ng cabinet, agad na tumayo si Maya upang salubungin ang asawa. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pamilyar, ngunit banyagang amoy ang humaplos sa kanyang pangamoy, isang matamis at mamahaling pabango na hindi sa kanya kundi kay Isabela. Gabi na, Anton. Akala ko ay hindi ka na darating. I prepared dinner for us, anniversary natin ngayon, di ba? Ang tanong ni Maya, ang kanyang boses ay may kasamang panginginig.
na hindi niya na maitago. Hindi lumapit si Anton. Nanatili itong nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. "I'm tired, Maya. Maraming trabaho sa opisina at kailangan naming tapusin ang mga plano para sa party ni Mom. Huwag mo naman akong kulitin tungkol sa mga ganyang bagay ngayon. It's just a date." Ang sagot nito, ang bawat salita, ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na puso ni Maya. Lumapit si Maya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ng asawa. "Anton, sandali lang. Please look at me. Minahal mo ba talaga ako? O isa lang ba akong obligasyon na kailangan mong panindigan dahil sa utang na loob mo sa nakaraan?" Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang bangin na wala ng katapusan. Tumingin si Anton sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig, kundi isang malalim na pagod at kawalan ng pakialam. "You're being dramatic again, Maya. Bakit kailangang humantong sa ganito ang gabi? I don't have time for your insecurities. Matulog na tayo." Ang tanging nasabi nito bago tuluyang pumasok sa kanilang silid, hindi man lang binalingan ang lamesang puno ng pagmamahal na binaliwala. Naiwan si Maya sa gitna ng dilim. Ang mga butil ng luha ay isa-isang pumatak sa ibabaw ng lamesa, sumasabay sa unti-unting pagkatunaw ng mga kandila. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa at pinanood ang huling liwanag ng apoy. Sa isang malalim na buntong hininga, inihipan niya ang mga kandila. Ang puting usok na pumailan lang sa hangin ay tila isang paalam sa huling pagkakataon na ibinigay niya sa kanilang relasyon. Kung ang pag-ibig ay isang kandila, paano mo ito pananatilihing nagniningas kung ang taong dapat ay kasama mong nagbabantay ay siya mismong nagdadala ng hangin upang ito ay patayin? Ang bawat sulok ng mansyon ay tila binibihisan ng isang huwad na ningning para sa nalalapit na pagdiriwang ng silver anniversary ng pamilya. Ang bango ng mga sariwang bulaklak na inaayos sa Sanhetiek ay humahalimuyak sa hangin, ngunit para kay Maya, ang bawat samyo nito ay tila may dalang lason ng panghihinayang. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda ng marangyang gabi, siya ay nananatiling nakaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay namumula na sa paulit-ulit na pagkuskos sa bawat dumi sa sahig, na tila kailanman ay hindi magiging sapat para sa kanyang biyenan. Si Isabela ay naglalakad sa gitna ng mga hanay ng mga puting rosas. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga talulot na tila ba siya na ang may-ari ng lahat ng iyon. Tumingin siya kay Maya na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nagdiriwang sa bawat hirap na nakikita niya sa asawa ni Anton. "Maya, siguraduhin mong wala kahit isang bakas ng alikabok ang matitira sa sanhana ito. Ang mga bisitang darating ay hindi mga ordinaryong tao. At ikaw, make sure na hindi ka pakalat-kalat mamaya. Just stay in the kitchen where you belong, okay? Huwag mong dungisan ang imahe ni Anton sa harap ng mga VIP guests." Ang utos ni Isabela, ang kanyang boses, ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa pandinig ni Maya. Hindi sumagot si Maya. Ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa makintab na cam thatch sa kanyang harapan. Doon sa gitna ng ningning ng sahig ay nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng may maputlang mukha, mga matang, wala ng buhay, at isang anyong tila isang multo sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang kanyang dating kasiglahan ay dahan-dahang kinain ng bawat araw na kailangan niyang lunukin ang kanyang dangal para sa isang lalaking hindi man lamang siya kayang ipagtanggol. Nang dapit hapon na matapos ang nakakapagod na trabaho, dahan-dahang umakyat si Maya sa kaniyang maliit na silid. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara ay inilabas niya ang isang piraso ng tela. Ito ang kaniyang huling pagsusumikap, isang takteo na gawa sa kamay na kaniyang binuburdahan sa loob ng maraming buwan. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila isang piraso ng kaniyang puso
na kaniyang iniaalay bilang huling tanda ng respeto sa kaniyang biyenang si Doña Carmen. Sa kaniyang isip ito ang magiging kaniyang huling pamamaalam sa tungkulin ng isang manugang. Sa gitna ng kaniyang pagtahi, ang kaniyang paningin ay biglang lumabot dahil sa pagod at puyat. Isang maling galaw at ang dulo ng matalim na karayom ay bumaon sa kaniyang daliri. Ang dugo ay dahan-dahang lumabas, isang maliit at pulang butil na pumatak sa ibabaw ng maputing tela. Ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya gumalaw. Pinanood lamang niya ang dugo na unti-unting kumakalat. Ang hapdi nito ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na kaniyang nararamdaman sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang katawan ay tila naging manhid na sa anumang pisikal na sakit dahil ang kaniyang kaluluwa ay matagal na ring nagdurugo nang walang nakakakita. Maingat niyang nilinis ang mantsa at tinapos ang huling borda. Inilagay niya ang buktak sa loob ng isang simpleng kahon na kaniyang binalot ng kaniyang huling pag-asa. Ito ang kaniyang regalo para sa anibersaryo ni Doña Carmen, isang alay na nagmula sa kaniyang mga pagod na kamay at tapat na kalooban. Isang huling pagtatangka na baka sa huling pagkakataon ay makita ng kaniyang biyenan ang halaga ng kaniyang pagkatao bago siya tuluyang bumitaw. Ito na ang huli, Anton. Ito na ang huling respeto na ibibigay ko sa pamilyang ito. Ang bulong ni Maya sa hangin, ang kaniyang boses ay tila isang panalangin na wala ng patutunguhan. Inilapag niya ang kahon sa ibabaw ng kaniyang maliit na lamesa at lumabas sandali upang kumuha ng isang basong tubig. Ngunit sa kaniyang pagbabalik, makalipas ang ilang minuto, ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kahon ay wala na roon. Ang lamesa ay tila naging isang malawak at bakanteng disyerto na nagpapatunay na ang huli niyang pag-asa ay muli na namang ninakaw ng tadhana. Nasaan na ang tanging bagay na nais niyang iwan bilang tanda ng kaniyang pagtitiis? At sino ang naglakas loob na kumuha nito sa gitna ng kadiliman ng kaniyang silid? Ang liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier ay tila mga nanunuya na mata na nakatitig sa bawat galaw ni Maya. Ang buong santiyek ng mansyon ay nababalot ng bango ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga hiyas ng mga panauhing mula sa pinakamataas na antas ng lipunan. Sa gitna ng karangyaan ito, si Maya ay nakatayo sa isang madilim na sulok. Suot ang kaniyang pinakasimpleng damit na tila isang mantsa sa gitna ng isang malinis at puting lona. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila mga bubuyog na humuhuni sa kaniyang pandinig. Bawat sulyap ay puno ng panghahamak sa kaniyang abang kalagayan. Sa gitna ng entablado, si Doña Carmen ay nagniningning sa kaniyang gintong kasuotan, hawak ang kamay ni Isabela, na tila ba ito ang kaniyang tunay na anak. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagmamalaki, na tila ba ang gabi ay para sa tagumpay ng kaniyang pamilya. Ladies and gentlemen, tonight is not just about our anniversary. It is also about the future of the De La Vega family. I am proud to introduce the woman who has been our pillar of support, our dear Isabela, the future partner of my son Anton in his political journey. Ang deklara ni Doña Carmen kasunod, ang mahinang pagtama ng mga palad ng mga panauhin na tila isang ritual ng pagsang-ayon. Naramdaman ni Maya ang paghinto ng kaniyang paghinga. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kaniyang dibdib. Tumingin siya kay Anton na nakatayo sa tabi ni Isabela, ngunit ang asawa ay nanatiling nakatingin. Sa malayo ang muka ay tila isang matigas na bato na walang bakas ng emosyon. Sa gitna ng kaniyang panginginig, dahan-dahang hinigpitan ni Maya ang hawak sa kaniyang kahon, ang buktachteo na kaniyang nahanap sa ilalim ng tumpok ng mga basura sa kusina, kanina lamang na tila sadyang itinapon upang hindi niya maibigay. Sa isang hindi maipaliwanag na lakas ng loob, humakbang si Maya patungo sa gitna. Ang tunog ng kaniyang mga simpleng sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hamon sa katahimikan ng paligid.
Nang makalapit siya sa kaniyang biyenan, maingat niyang inayos ang balot ng kahon. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na pinapatag ang bawat lukot ng papel na tila ba doon nakasalalay ang kaniyang huling dangal. Mama, happy anniversary po. Ito po, ito po ay gawa ko para sa inyo. Isang tanda ng aking respeto. Ang mahina niyang sambit ng kaniyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng unos. Bago pa man makasagot si Doña Carmen, lumapit si Anton sa kanya. Ang kaniyang boses ay puno ng puot at babala, sapat lamang upang sila lamang ang makarinig. Maya, what are you doing? Umalis ka na rito. Bago mo pa ako tuluyang ipahiya sa harap ng mga taong ito. Hindi mo ba nakikita? You don't belong here. Please stop this nonsense. Ang grito ni Anton, ang kaniyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit. Ngunit hindi natinag si Maya. Inabot niya ang kahon kay Doña Carmen. Ang kaniyang biyenan ay dahan-dahang kinuha ang regalo. Ang kaniyang mga mata ay may kislap ng isang mapanganib na plano. Tumingin ang matanda sa paligid sa mga matang nakamasid at pagkatapos ay muling tumingin sa kaniyang manugang. Isang regalo mula sa iyo. Ang mapanguyam na tanong ni Doña Carmen. Salamat, Maya. Ngunit tila hindi ito nararapat sa ganitong uri ng gabi. Kasabay ng kaniyang mga salita, dahan-dahang binitawan ni Doña Carmen ang kahon. Ang bawat segundo ng pagbagsak nito ay tila tumatagal ng habambuhay sa paningin ni Maya. Ang kahon ay hindi bumagsak sa tuyong sahig, kundi diretso sa isang malaking tumpok ng natapong alak na pula mula sa isang basong sadyang itiniwarik ni Isabela sa tabi nito. Ang maputing tela sa loob ay dahan-dahang nabahiran ng kulay ng dugo ng ubas. Ang bawat borda na pinaghirapan ni Maya sa loob ng maraming buwan ay unti-unting nilamon ng madilim at malagkit na likido. Naramdaman ni Maya ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kaniyang pisngi habang pinapanood ang kaniyang huling pagsisikap na mabahiran ng dungis sa harap ng lahat. Ang kaniyang puso ay tila isang basong nabasag at sa gitna ng kaniyang kahihiyan, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kaniyang isipan. Hanggang kailan mo hahayaang yurakan ang iyong pag-ibig bago mo mapagtanto na ang huling piraso ng iyong puso ay tuluyan ng nadurog sa ilalim ng kanilang mga paa? Ang bawat hibla ng sinulid na dahan-dahang nababasa ng mapulang alak ay tila mga ugat ng kaniyang puso na unti-unting namamatay. Sa gitna ng nagniningning na Santiek, hindi lamang ang regalo ni Maya ang nayurakan, kundi ang huling bakas ng kaniyang pag-asa sa pamilyang De La Vega. Ang sakong ng sapatos ni Doña Carmen ay marahas na bumaon sa basang tela. Tinitiris ang bawat borda na pinagpuyatan ni Maya sa loob ng maraming buwan hanggang sa ang maputing seda ay maging isang maruming basahan sa ilalim ng kaniyang paanan. Ang ganitong uri ng basura ay nararapat lamang sa basurahan, Maya. Hindi mo ba nakikita ang mga taong naririto? Ang iyong presensya ay isang malaking insulto sa dangal ng aking anak. Ang bulyaw ni Doña Carmen, ang kaniyang boses, ay puno ng puot habang tinatapak-tapakan ang buktachteo na tila ba ito ang kaniyang pinakamahigpit na kaaway. Ang tunog ng mahinang tawa ni Isabela ay muling umalingaw-ngaw, isang himig ng tagumpay na tila humahaplos sa kanyang mga hiyas. It's so pathetic, Anton. Look at her, nakaluhod sa gitna ng maraming tao para sa isang piraso ng maruming tela. How can you stand being with someone so low class? Ang mapang-uyam na udyok ni Isabela habang marahang humahawak sa braso ni Anton. Tumingin si Maya kay Anton, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na tila isang taong nalulunod na naghahanap ng kahit anong mahahawakan. Anton, please, tulungan mo ako. Asawa mo ako, hindi ba? Ang pabulong niyang pakiusap, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng kanyang paghikbi. Ngunit ang asawang kanyang pinagkatiwalaan ay hindi man lamang gumalaw upang itayo siya. Ang mukha ni Anton ay tila naging isang malamig na maskara ng kawalan ng pakialam.
Lumingon ito sa mga bisitang nakamasid at pagkatapos ay muling tumingin kay Maya na may kasamang matinding pagkairita. Umalis ka na rito, Maya. Huwag mo na kaming ipahiya ng higit pa sa ginagawa mo. Doon ka dumaan sa pinto, sa likod sa daan ng mga katulong at huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi natatapos ang gabing ito. Ang rito ni Anton, ang kaniyang boses, ay tila isang malamig na hangin na tuluyang pumatay sa natitirang alab sa puso ng kaniyang asawa. Naramdaman ni Maya ang unti-unting paghinto ng kaniyang mundo. Ang bawat salita ni Anton ay tila mga bubog na bumaon sa kaniyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang yumuko ang kaniyang mga kamay, ay dahan-dahang hinaplos ang basang tela sa sahig. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, naramdaman niya ang malamig na metal ng kanyang singsing sa kasal. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng sakit at pinalitan ito ng isang matinding lamig. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa kanyang daliri, ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa lalaking kanyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Nabalot ng isang nakabibinging katahimikan ang buong Santiek nang biglang tumigil ang musika. Ang bawat bulong ay naglaho at ang lahat ng mata ay dahan-dahang bumaling patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa labas ay tila isang babala ng isang darating na kapangyarihan na walang sino man ang makapipigil. Isang tinig ng isang lalaki baritono at puno ng awtoridad na tila kayang paghiwalayin ng dagat ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, nagpapatigil sa bawat tibok ng puso ng mga naroon. Sino ang naglakas loob na paluhurin ang aking anak sa gitna ng dumi at kahihiyan? Tanda batas, ang malalaking pinto ng mansyon na gawa sa inukit na nara ay marahas na bumukas tumama sa mga dingding na tila isang hudyat ng pagdating ng isang hindi mapipigilang bagyo. Ang katahimikan sa loob ng Santiek ay naging kasing bigat ng tingga habang ang lahat ng mata ay napako sa isang lalaking may uban na sa buhok, ngunit may tindig na tila isang hinarap na bundok. Ang bawat hakbang ng kaniyang makintab na sapatos sa camthatch ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa bawat bulong ng mga panauhin. Napapaligiran siya ng mga lalaking nakabarong at may suot na earphone, mga taong ang tanging presensya pa lamang ay sapat na upang malaman ng lahat na isang makapangyarihang puwersa ang pumasok sa silid. Si Doña Carmen sa kanyang pagnanais na makuha ang atensyon ng hinihintay na VIP guest ay agad na nag-ayos ng kanyang kasuotan at pilit na nag-ukit ng isang plastik na ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya napansin ang panganib na nagmumula sa mga mata ng matanda. Your Excellency, Don Roberto, we are so honored na pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon. Pasensya na po sa munting kaguluhan na ito, isang katulong lamang po ang gumagawa ng eksena. Ang mabilis at mabulaklak na bati ni Doña Carmen akmang lalapit upang humalik sa pisngi ng matanda. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang mabilis na senyas mula sa kamay ni Don Roberto ang nagpatigil sa kanya. Isang bodyguard ang humarang sa kanyang dinadaanan ng kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang alahas. Hindi binalingan ni Don Roberto ng kahit isang sulyap ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang direksyon sa babaeng nakaluhod sa gitna ng sanhibasa ng alak at pilit na tinitipon ang mga piraso ng kanyang nadurog na dangal. Nabalot ng isang nakabibinging katahimikan, ang paligid ng ang kagalang-galang na dating Tiyanyan Tuikaw ay dahan-dahang lumapit kay Maya. Sa harap ng daan-daang panauhin mula sa pinakamataas na antas ng lipunan, si Don Roberto ay dahan-dahang lumuhod sa isang tuhod sa gitna ng maruming alak. Walang pag-aalinlangang dinampot ng kanyang mga kamay ang buktakteo na tinatapakan kanina lamang. Inilabas niya ang isang puting-puting kanmuiso na may borda ng titik na R at maingat na pinunasan ang dumi at alak sa mga tuhod ni Maya. Anak ko, bakit mo hinayaang gawin nila ito sa'yo?
Ang tanong ni Don Roberto, ang kaniyang boses ay nanginginig sa matinding pagpipigil ng emosyon. Ang bawat salita ay tila isang saksak sa puso ni Maya, ngunit kasabay nito ay isang init na matagal na niyang kinalimutan. Naramdaman ni Maya ang paghinto ng kanyang mundo. Ang mga luhang kaniyang pinipigilan kanina ay tuluyan ng umagos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang tunay na tahanan. Papa, iyang tanging naibulalas niya ang kaniyang boses ay tila isang bata na nahanap ang kaniyang kanlungan matapos ang isang mahabang takot. Ang pagbagsak ng baso ni Isabela sa sahig ay lumikha ng isang tunog na tila hudyat ng kanyang sariling pagbagsak. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel habang ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Si Anton naman ay tila isang estatwa na nawala ng hininga. Ang kanyang mga mata ay tila luluwa sa pagkagulat nang mapagtanto kung kaninong kamay ang humahawak sa kanyang asawa. Ang pamilyang De La Vega, na dati ay nagmamayabang sa kanyang mababang pinagmulan, ay biglang naging tila mga langgam sa harap ng isang higante. Ladies and gentlemen, ang muling pag-alingawngaw ng tinig ni Don Roberto habang inaalalayan si Maya na tumayo ang kanyang bisig ay matatag na nakasuporta sa kanyang anak. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking kaisa-isang tagapagmana, si Attorney Maya Roberto. At sa gabing ito ang pamilyang De La Vega ay hindi lamang nawalan ng isang manugang, kundi tuluyan na ring naglaho sa listahan ng mga taong may karangalan sa bansang ito. Tumingin si Maya kay Anton, ang kaniyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-ibig, kundi isang malalim na lamig na tila isang karagatan sa gitna ng gabi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at binitawan ang singsing sa kasal sa ibabaw ng maruming tela sa sahig. Ang pagtama ng ginto sa semento ay tila isang huling hatol na nagwakas sa lahat. Tapos na tayo, Anton. Sa pagkakataong ito, hindi na ako muling luluhod. Ang malamig na sambit ni Maya bago siya tuluyang tumalikod. Sa bawat hakbang ni Maya palabas ng mansyon kasama ang kaniyang ama at ang hukbo ng mga tagapagtanggol, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kaniyang dibdib. Ngunit sa kaniyang likuran, ang anino ng pamilyang De La Vega ay nagsisimula ng lamunin ng kadiliman ng kaniyang paghihiganti. Ano ang pakiramdam ng isang tao na sa isang iglap ay nawala ang lahat matapos niyang itapon ang tanging gintong nananahan sa loob ng kaniyang maruming tahanan? Ang bawat hakbang ni Maya sa malawak na hagdanan ng mansyon ay tila isang pag-akyat mula sa isang madilim na hukay patungo sa liwanag. Hindi niya binalingan ang mga mamahaling dekorasyon sa paligid, ang mga florera na gawa sa kristal o ang mga dambuhalang painting na tila mga saksi sa kanyang 3 taon na pagdurusa. Pagdating sa kanyang silid, hindi siya naghahanap ng maleta para sa mga alahas na ibinigay ni Anton o para sa mga damit na pinili ni Doña Carmen. Sa halip kinuha niya ang kanyang lumang backpack, ang bag na kanyang suot nung unang araw na pumasok siya sa Legal Aid Center at inilagay doon ang kanyang mga lumang pantalon at ang tanging litrato ng kanyang yumaong ina. Maya, please, huwag mo namang gawin ito sa akin. Mag-usap tayo, please. Ang tinig ni Anton ay puno ng desperasyon habang nakatayo sa pintuan ng kaniyang barong ay gusot na at ang kaniyang mga mata ay namumula sa pagsisisi. Humakbang siya palapit akmang hahawakan ang braso ni Maya, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang kaniyang pagkilos ay walang halong galit, kundi isang malalim na pag-iwas na tila ba ang asawa ay isang estranghero na may dalang sakit. Maya, I'm so sorry. Hindi ko alam na ikaw pala ang anak ni Don Roberto. Kung sinabi mo lang sana sa akin hinding-hindi, sana kita hinayaang tratuhin ng ganoon ni Mom. I was just trying to protect our future, Maya. Please give me another chance. Ang pagsusumamo ni Anton ng kaniyang boses ay tila isang batang nawawala. Dahan-dahang isinara ni Maya ang zipper ng kanyang bag.
Tumingin siya kay Anton nang diretso ang kanyang mga mata ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng pagkakamali ng lalaki. Hindi mo kailangan ng titulong Roberto o ng yaman ng aking ama para lamang irespeto ang asawa mo, Anton. Ang kailangan mo ay isang puso na marunong magpahalaga sa taong laging nasa tabi mo noong wala ka pa. Ngunit pinili mong maging bulag. Pinili mong maging hen sa harap ng iyong ina at sa harap ng iyong ambisyon. Ang malamig na sambit ni Maya, ang bawat salita ay tila isang pako na tuluyang nagsasara sa kabanata ng kanilang pagsasama. Lumampas si Maya kay Anton nang hindi man lang siya tinitignan. Sa baba, sa malawak na ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Si Doña Carmen ay nakaupo sa sahig nakasandal sa sofa habang ang kanyang mga alahas ay tila nawalan na ng kinang. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Sa labas ng mansyon ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng mga SUV sa graba ay tila isang hudyat ng kaniyang kalayaan. Pumasok si Maya sa loob ng sasakyan ni Don Roberto. Ang lamig ng aircon sa loob ay tila isang haplos ng ginhawa sa kaniyang namamayapang dibdib. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa mansyong De La Vega, nakita niya sa side mirror ang anyo ni Anton na nakatayo sa tapat ng malaking pinto nag-iisa at tila unti-unting nilalamon ng kadiliman ng kaniyang sariling tahanan. Nang tuluyan nang mawala ang mansyon sa kaniyang paningin, naramdaman ni Maya ang paggaan ng kaniyang hininga. Sa kabilang dako sa loob ng silid, na iniwan niya dahan-dahang binuksan ni Anton ang maliit na drawer sa tabi ng kama. Doon sa ilalim ng isang tuyong bulaklak ay natagpuan niya ang isang puting sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang huling hininga sa loob ng tahimik na silid. Binuksan ni Anton ang dokumento at ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ang divorce papers na may lagdanan ni Maya at sa likod nito ay may isang maikling sulat na isinulat noong gabing hindi siya umuwi para sa kanilang anibersaryo. Minahal kita kahit wala kang maibigay ngunit pinili mong ibigay ang lahat sa iba, pati na ang aking dangal. Napaluhod si Anton sa sahig niyayakap ang piraso ng papel na parang ito na lamang ang tanging ugnayan niya sa babaeng iniwan siya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Huli na ba ang lahat para maibalik ang isang pusong matagal nang nawalan ng buhay dahil sa mga desisyon mong ginawa? Ang bawat pangarap na itinayo ni Anton sa ibabaw ng kaniyang ambisyon ay tila isang toring gawa sa baraha na dahan-dahang gumuguho sa ilalim ng bigat ng kaniyang mga maling desisyon. Ang kaniyang opisina na dati ay puno ng mga taong nagnanais kumuha ng kanyang pabor ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang telepono sa kanyang mesa ay patuloy na nagpaparamdam ng panginginig, ngunit bawat tawag na kaniyang sinasagot ay hindi na pagbati, kundi mga balita ng pagtalikod ng kaniyang mga kaalyado sa politika. Sa isang iglap, ang pangalang De La Vega na kaniyang pinakaiingatan ay naging isang lason na iniiwasan ng lahat dahil sa takot na madamay sa puot ni Don Roberto. Sa loob ng mansyon ang hangin ay tila naging malapot sa tindi ng tensyon. Ang tunog ng mga kagamitang pilit na kinukuha at inilalagay sa loob ng mga maleta ay pumuno sa bawat sulok ng bahay. Si Doña Carmen ay nakatayo sa gitna ng sanha, ang kaniyang mukha ay namumutla habang binabasa ang mga dokumentong dinala ng mga lalaking nakabarong na may dalang utos mula sa korte. Ang kanilang bahay, ang simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay dahan-dahan nang binabawi ng tadhana. Isabella, you're a fraud. Nasaan ang mga sinasabi mong investment na magliligtas sa amin? Bakit may mga kolektor na naghahanap sa iyo sa bahay ko? Ang hiyaw ni Doña Carmen, ang kaniyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang kaniyang mga daliri ay marahas na humawak sa braso ni Isabella na tila ba ang babaeng ito ang kanyang huling mahahawakan bago siya tuluyang lumubog.
Ngunit ang dating tiyuhin na sibilisado at mapanlinlang ay naglaho na. Si Isabela ay marahas na kumawala. Sa hawak ng matanda ang kaniyang mukha ay puno ng pangungutya. Don't you dare touch me, Carmen. Akala niyo ba ay gagamitin niyo lang ako? I thought Anton was my ticket to safety, but he's even more useless than I thought. Pare-pareho lang tayong nalunod, kaya huwag kang magmalinis sa harap ko. Ang rito ni Isabela ang kaniyang boses ay tila isang talim na humihiwa sa natitirang dangal ng biyenan. Nagsimulang magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng dalawa, isang pag-aagawan sa mga natitirang alahas sa ibabaw ng mesa na tila mga asong gutom na nag-aagawan sa isang buto. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Anton sa loob ng mansyon. Ang kaniyang mga mata ay tila wala ng buhay, ang kaniyang buhok ay gulo-gulo, at ang kaniyang barong ay nababasa na ng pawis at ulan. Pinanood niya ang kaniyang ina at ang babaeng kaniyang pinili. Sa halip na si Maya, dalawang babaeng ang tanging hangad ay gamitin siya para sa kanilang sariling kapakanan. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Anton. Ang bawat haplos ni Isabela na dati ay tila matamis ngayon, ay tila malagkit na putik na nais niyang alisin sa kaniyang balat. Ang kaniyang alaala ay biglang bumalik sa imahe ni Maya, ang babaeng tahimik na naghihintay sa kanya, ang babaeng nag-aalaga sa kaniyang mga sugat, at ang babaeng itinapon niya sa gitna ng dumi para sa isang huwad na ningning. Stop it! Tama na! Ang sigaw ni Anton, ang kaniyang tinig ay puno ng kapaitan na nagpatigil sa dalawang babae. Wala na tayong pag-aagawan. Wala nang natira sa atin. We lost everything because we were so blinded by gold that we didn't realize we already had it in front of us. Lumabas si Anton sa mansyon, hindi pinansin ang mga tawag ng kaniyang ina. Sumakay siya sa kaniyang sasakyan at mabilis na nagmaneho sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat butil ng tubig na tumatama sa kaniyang windshield ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Ang kaniyang pagmamaneho ay walang tiyak na patutunguhan hanggang sa matagpuan niya ang kaniyang sarili sa tapat ng isang nagliliwanag na gusali sa gitna ng lungsod. Ito ang bagong opisina ni Maya. Sa gitna ng dilim at lamig ng ulan, ang liwanag mula sa bintana ng opisina ni Maya ay tila isang bituin na napakalayo na para maabot ni Anton. Ang kaniyang mga kamay ay humigpit sa manibela hanggang sa mamuti ang kaniyang mga buko. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi at pangungulila. Isang katanungan ang patuloy na sumasakal sa kaniyang leeg habang kaniyang pinagmamasdan ang anyo ni Maya mula sa malayo, na tila ba ang babaeng iyon ay hindi na ang asawang kaniyang minaliit, kundi isang reynang may sariling kaharian. Sapat ba ang lahat ng pagsisisi sa mundo upang punan ang puwang na iniwan ng isang pusong matagal mo nang winasak bago mo pa natuklasan ang tunay nitong halaga? Ang sikat ng umaga na pumasok sa malalaking bintana ng bagong opisina ay tila isang mainit na haplos ng bagong simula. Ang amoy ng sariwang tinta at bagong kasangkapan ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng kakaibang sigla sa bawat sulok ng silid. Sa ibabaw ng mesa na gawa sa makintab na kahoy nakalagay ang isang plaka na may ukit ng gintong mga titik, Attorney Maya Roberto. Ang bawat letra doon ay tila isang patunay ng kaniyang muling pagkabuhay mula sa mga abo ng kaniyang nakaraan. Nakasuot si Maya ng isang maayos na asul na suit. Ang kaniyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kaniyang mukha ay nagniningning sa bagong natuklasang tiwala sa sarili. Kinuha niya ang kaniyang lipstick na may kulay na matingkad na pula, ang kulay na dati ay ipinagbabawal sa kanya dahil sa kaniyang abang kalagayan. Ang bawat haplos ng kulay sa kaniyang mga labi ay tila isang pahayag ng kaniyang kalayaan na siya na ang may-ari ng kaniyang sariling buhay at wala nang sinumang maaaring magdikta sa kaniyang kagandahan. Isang marahang pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanya.
Isang babaeng may bakas ng takot sa mga mata, ang pumasok ang kanyang mga balikat, ay nakayuko, tila pasan ang buong mundo. Agad na tumayo si Maya at inalalayan ng babae na maupo. Huwag kayong mag-alala, ginang. Nandito tayo para ayusin ang lahat. Ang lakas ng case natin, and I will make sure na makukuha mo ang hustisya laban sa asawa mo. Hindi ka na muling luluhod sa harap ng kahit na sino. Ang sambit ni Maya sa wikang Taglish na puno ng katatagan. Sa bawat salitang kanyang binibitawan, naramdaman niya ang kanyang sariling sugat na unti-unting naghihilom sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Pagkatapos ng kanyang trabaho, dumating si Don Roberto sa kanyang opisina. Ang kanyang ama ay may dalang isang balita tungkol sa pamilyang De La Vega. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng nais na paghihiganti. Anak, ang bawat ari-arian nila ay maaari nating bawiin sa loob lamang ng isang araw. I can make sure na wala na silang babalikan pang pangalan sa lipunang ito. Isang salita mo lang, Maya. Ang alok ng kanyang ama. Ngunit dahan-dahang umiling si Maya, ang kanyang ngiti ay puno ng kapayapaan. Papa, let it be. Ang karma ay may sariling oras at paraan ng paniningil. Hindi ko na kailangang dumumi ang aking mga kamay para sa mga taong wala na sa aking puso. I have found my peace at iyon ang pinakamahalaga. Nang lumisan ng kanyang ama, napansin ni Maya ang isang pumpon ng mga bulaklak sa ibabaw ng kanyang reception desk, mga kukday o wild daisies na simple ngunit puno ng buhay. Wala itong kasamang card, tila isang lihim na paghanga mula sa isang taong nakakaalam ng kaniyang tunay na kagustuhan. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila isang paalala na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa pinakasimpleng bagay. Naramdaman ni Maya ang isang kakaibang kilig, isang banayad na init sa kanyang dibdib na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit ang katahimikan ng kanyang hapon ay biglang nabasag nang ang kanyang secretary ay pumasok na may kasamang pag-aalinlangan. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila bumalik sa kanyang pandinig. Attorney, Maya, may mga tao pong nagpipilit na makita kayo sa labas. Ayaw po nilang umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Ang ulat ng kaniyang staff. Lumabas si Maya sa kanyang opisina, patungo sa sanha ng gusali. Ang liwanag ng araw sa labas ay tila naglalantad sa dalawang anyo na nakaluhod sa tapat ng pintuang kristal. Si Doña Carmen, na dati ay may suot na mga hiyas, ngayon ay nakasuot lamang ng isang luma at kupas na blusa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay basa ng luha. Sa tabi nito ay si Anton, na ang anyo ay tila isang taong nawalan na ng lahat ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig sa tindi ng kahihiyan. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila isang huling hatol ng tadhana. Sa gitna ng kanyang bagong kaharian, si Maya ay nakatayo ng tuwid habang ang mga taong dating nangapis sa kanya ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa, nagmamakaawa para sa isang piraso ng kanyang habag. Ano ang pakiramdam nang makita ang iyong nakaraan na nakaluhod sa iyong harapan habang ikaw ay wala nang nararamdaman kundi ang malamig na kapayapaan ng iyong sariling tagumpay? Ang malamig na semento ng sulyap ng gusali ay tila naging isang entablado ng paghuhukom kung saan ang mga dating mapangapi ay nakaluhod na ngayon sa gitna ng kahihiyan. Ang bawat sulyap ng mga empleyado at mga taong dumadaan ay tila mga latay na tumatama sa balat ni Doña Carmen at Anton. Ang makintab na sahig na gawa sa camthatch ay sumasalamin sa kanilang mga anyo, mga anino ng dating kapangyarihan na ngayon ay wala ng silbi kundi ang mamalimos ng habag. Maya, pakiusap anak, tulungan mo kami. Ang mansyon ng aming tanging tahanan ay kukunin na ng bangko sa susunod na linggo. Wala kaming matutuluyan. Isang salita mo lang sa iyong ama, alam naming matitigil ang lahat ng ito. Ang pagsusumamo ni Doña Carmen habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig na nakahawak
sa laylayan ng suot ni Maya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak ngayon, ay puno na ng desperasyon na tila isang taong nalulunod. Nanatiling nakatayo si Maya nang tuwid ang kanyang mga kamay ay maingat na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Tumingin siya sa kanyang dating biyenan at sa kanyang paningin, hindi na niya nakikita ang dambuhalang kalaban na dati ay kinatatakutan niya, kundi isang matandang babaeng kinain na ng sarili niyang kasakiman. Mama, hindi na po ako ang taong maaari ninyong utusan. At higit sa lahat, hindi na rin po ako ang taong maaari ninyong gamitin para iligtas ang inyong mga ari-arian. Ang bawat piraso ng mansyong yon ay itinayo ninyo sa ibabaw ng pangmamaliit sa ibang tao. Ngayon, hayaan ninyong ang batas ng tadhana ang kumuha nito mula sa inyo. Ang mahinahong sagot ni Maya ang kaniyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na hindi matitinag. Sa tabi ni Carmen si Anton ay dahan-dahang tumingala. Ang kaniyang mga mata ay mamasa-masa at ang kaniyang labi ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Humakbang siya palapit sa kaniyang tuhod akmang hahawakan ang mga kamay ni Maya. Maya, please. I know I was a coward. I know I didn't protect you. Pero mahal kita, Maya. Handa akong baguhin ang lahat. Basta bumalik ka lang sa akin. Let's start over malayo sa lahat ng ito. Ang pagsusumamo ni Anton ang kaniyang boses ay tila isang batang humihingi ng tawad matapos makagawa ng isang malaking kasalanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Dahan-dahan niyang inalis ang kaniyang kamay mula sa abot ni Anton. Mahal Anton, ang pag-ibig ay hindi lamang isang salitang binibigkas kapag ikaw ay nasa dulo na ng iyong hininga. Ang pag-ibig ay ang pagtayo sa tabi ko noong ako ay dinudurog ng iyong ina. Ang pag-ibig ay ang paghawak sa aking kamay noong itinapon ninyo ang aking huling dangal sa basurahan. Ngunit wala kang ginawa. Ang pag-ibig mo ay kasinghen ng iyong ambisyon. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang piraso ng 50 piso, ang tanging barya na nasa loob nito. Inabot niya ito kay Doña Carmen at maingat na idiniin sa palad ng matanda. Ito po ang huling tulong na maibibigay ko. Gamitin ninyo itong pamasahe pa uwi. Huwag na po kayong babalik dito dahil ang bawat segundong inilalagay ninyo rito ay isang pambabastos sa kapayapaang pinaghirapan kong buuin nang wala kayo. Ang sambit ni Maya bago siya dahan-dahang tumalikod upang bumalik sa loob ng opisina. Ngunit bago pa man siya makahakbang, nang malayo isang marahas na pagkilos ang naganap. Ang katahimikan ng sulyap ay nabasag nang biglang tumayo si Anton at mabilis na niyakap ang mga binti ni Maya. Ang kaniyang mukha ay tila naging isang larawan ng kabaliwan, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit na. Tila ba ang kaniyang buhay ay nakasalalay sa hindi pagbitaw sa kaniyang asawa. Hindi ka aalis, Maya, asawa kita. Akin ka lang. Hindi mo ako iiwan sa ganitong kalagayan. Ang hiyaw ni Anton ng kaniyang boses ay puno ng puot at desperasyon na nagpatayo sa balahibo ng mga taong nakamasid. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kaniyang katawan sa tindi ng takot at pagkairita. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang muling bumagabag sa kaniyang isipan habang pinagmamasdan ang lalaking dating pinahalagahan niya na ngayon ay tila isang hayop na nagwawala sa gitna ng kalsada. Paano mo tatapusin ang isang ugnayan kung ang taong nais mong layuan ay handa nang masira ang kanyang sarili, pati na ang iyong kalayaan upang huwag ka lamang mawala sa kanyang piling? Ang matitigas na bisig ng mga security personnel ay dahan-dahang namagitan, pilit na hinihiwalay ang mga nanginginig na daliri ni Anton mula sa paanan ni Maya. Ang bawat pagkumpas ng kanilang mga kamay ay tila isang marahas na paggising sa isang taong ayaw harapin ang katotohanan. Si Anton ay dahan-dahang nailayo, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Maya na tila ba ito ang kanyang huling hininga.
Nanatiling nakatayo si Maya ng tuwid, hindi gumagalaw. Ang kahit isang hibla ng kanyang buhok. Ang kaniyang paghinga ay dahan-dahang kumakalma, tila isang dagat, matapos ang isang malakas na bagyo. Inayos niya ang laylayan ng kanyang suit na bahagyang nalukot sa pangyayari, isang simpleng pagkilos na nagpapakita ng kaniyang ganap na kontrol sa sarili. Huminahon ka, Anton. Ang paggawa ng eksena sa harap ng opisina ko ay hindi magbabalik sa nakaraan. Mas lalo mo lang pinapatunayan na hindi mo kailanman naintindihan kung ano ang tunay na halaga ng pagkatao ko. Ang malamig na sambit ni Maya ang kanyang boses ay tila isang pader ng yelo na walang sino mang makababasag. Lumapit siya ng bahagya kay Anton, sapat lamang upang makita ng lalaki ang lamig sa kaniyang mga mata. Ang parusa mo ay hindi ang pagkawala ng iyong mansyon o ang pagguho ng iyong career. Ang tunay na parusa ay ang mabuhay ka sa loob ng mahabang panahon na ang tanging kasama mo ay ang iyong sariling pagsisisi. Mabubuhay ka na, alam mong itinapon mo ang tanging taong tunay na nagmahal sa iyo para sa isang huwad na pangarap. Binalingan ni Maya si Doña Carmen na nakasandal pa rin sa pader. Ang mukha nito ay tila isang tuyong dahon na anumang sandali ay maaaring madurog ng hangin. At para sa inyo, Mama, ang inyong kasakiman ang tuluyang pumatay sa kaisa-isa ninyong anak. Hindi ako ang sumira sa pamilyang ito. Kayo ang nagpasimula ng apoy. At ngayon ay kailangan ninyong matutunang mabuhay sa gitna ng mga abo. Mula sa kanyang folder, inilabas ni Maya ang isang asul na sobre. Ito ang pinal na dokumento mula sa korte, ang hatol na tuluyan nang naghiwalay sa kanilang mga landas sa harap ng batas. Inabot niya ito kay Anton at sa pagdampi ng kanilang mga daliri, naramdaman ni Anton ang isang nakakangilong lamig. Ang lamig ng isang pusong wala ng kahit anong pagmamahal na natitira. Ito ang kailangan mo, Anton. Ang kalayaan mo mula sa akin. Gamitin mo ito upang mahanap ang sarili mong landas, kung may natitira pa mang landas, para sa isang taong tinalikuran ang kaniyang sariling dangal. Ang huling habilin ni Maya. Tumalikod na si Maya at dahan-dahang naglakad patungo sa loob ng kaniyang opisina. Ang tunog ng kaniyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang marangal na martsa patungo sa kaniyang sariling tagumpay. Pagpasok niya sa loob, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang pag-ikot ng lock ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahaba at masakit na pangungusap ng kaniyang buhay. Naupo si Maya sa kaniyang silya, hinaharap ang malawak na bintana, kung saan ang sikat ng araw ay malayang pumapasok. Ang liwanag ay dahan-dahang humaplos sa kaniyang mukha, nagbibigay ng init na nagmumula sa loob ng kaniyang sariling kaluluwa. Wala nang takot, wala nang what-usi, wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kaniyang tunay na tahanan sa loob ng kaniyang sarili. Ang mundo sa labas ay patuloy sa kaniyang pag-ikot, ngunit para kay Maya, ang bawat sandali ay tila isang banal na pagkakataon upang muling isilang. Ang anino ng mansyong De La Vega ay tuluyan ng naglaho pinalitan ng isang makulay at nagniningning na bukas na siya mismo ang lilikha. Ang dahan-dahang paglipas ng 2 taon ay tila isang banayad na agos ng ilog na humugas sa lahat ng lason at pait ng nakaraan. Sa loob ng isang malawak na hardin na puno ng mga puting rosas at makukulay na kukday, si Maya ay nakatayo habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, isang tanawin na tila isang gintong yakap mula sa langit. Ang kaniyang suot na puting silk dress ay marahang sumasabay sa ihip ng hangin at sa kaniyang mga mata ay wala na ang bakas ng mga luhang dati ay hindi natutuyo. Attorney Maya, may panibago na namang pumpon ng mga bulaklak para sa iyo. At sa pagkakataong ito, mukhang alam ko na kung kanino galing.
Ang nakangiting sambit ni Gabriel, ang kaniyang kasamahan sa opisina na palaging nasa kaniyang tabi sa mga nakaraang buwan. Iniabot ni Gabriel ang mga bulaklak at sa pagkakataong ito, hindi lamang ito basta bulaklak. May kasama itong maliit na card na may maikling mensahe, "Salamat sa pagbibigay ng liwanag sa aming lahat." Ang haplos ng kamay ni Gabriel sa kaniyang balikat ay nagbigay ng isang kakaibang init, isang banayad na kilig na hindi nakabatay sa pangangailangan kundi sa tunay na pagrespeto at pagkakaibigan. Narinig ko ang balita tungkol sa kanila, Maya. Ang mahinahong dugtong ni Gabriel. Si Anton ay nagtatrabaho na bilang isang encoder sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Si Doña Carmen naman ay naninirahan na sa isang maliit na paupahan. Galit ka pa ba sa kanila? Ngumiti si Maya, isang nangiting puno ng kapanatagan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba, Gabriel. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan kong bumalik sa kanila. Pinatawad ko sila dahil nais kong maging malaya ang aking puso. Wala na silang kapangyarihan sa akin at iyon ang tunay na kapayapaan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang masikip na sakayan ng bus, si Anton ay nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang kaniyang mga kamay ay magaspang na sa pagtatrabaho at ang kaniyang muka ay tila isang mapa ng mga pangarap na naudlot. Napako ang kaniyang tingin sa isang malaking billboard sa kanto. Naroon ang mukha ni Maya, nagniningning at puno ng dangal bilang isa sa mga pinakarespetadong abogado sa bansa. Isang matinding kirot ang gumapang sa kaniyang dibdib, isang pagsisisi na habang buhay na niyang dadalhin. Ang bawat tagumpay ni Maya ay tila isang paalala ng kaniyang sariling kabiguan na protektahan ang tanging kayamanan na kaniyang hinawakan. Ang tunay na aral ng kaniyang buhay ay hindi matatagpuan sa yaman ng pamilyang Roberto, kundi sa lakas na natagpuan ni Maya sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa apelyidong kaniyang dala o sa rangya ng bahay na kaniyang tinitirhan, kundi sa katatagan ng kaniyang prinsipyo at sa tamis ng kaniyang pagpapatawad sa sarili. Dahan-dahang hinawakan ni Maya ang kamay ni Gabriel habang sila ay naglalakad patungo sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig. Ang dating basang tela ng kaniyang pangarap ay tuluyan ng natuyo at naging isang gintong kasuotan ng kaniyang bagong pagkatao. Wala nang takot, wala nang what you see. Ang tanging natitira ay ang awit ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kaniyang tunay na himig sa gitna ng katahimikan. Ang kwento ni Maya ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang mas matamis na tagumpay, ang mabuhay ng may dangal pag-ibig at ganap na kalayaan.